Marami na nga siyang kilala sa ospital. Lahat ng hospital order sa station na yun ay kilala na niya. Minsan nga ay nautangan pa siya ng pamasahe ni Mang Bino. Ang matandang orderly na laging nasa panggabi. Kabisado na rin niya ang pangalan ng lahat ng nurse at mga ugaling ng mga ito na naka-duty sa station na yun. Mayroong mabait, may strikta, may madaldal, may laging nakangiti, may malambing sa kanya nung una, pero nang malamang kasintahan niya si Jade ay dinidedman na siya. Karamihan sa mga ito, hindi man niya naririnig, ay alam niyang naaawa ng gusto sa kanya. Ayaw niyang kinaaawaan siya dahil alam ng mga ito na maligaya siya sa ginagawa niyang pag-aalaga kay Jade. Mas gugustuhin pa niyang alagaan ito ng habang panahon kaysa makitang isang araw ay huminto na lang sa pagtibok ang pusong nito. Hanga talaga ako sa iyo sa dedikasyon mo kay Jade. Siguro sa 5 milyong lalaki, nag-iisa ka lang na ganyan katinding magmahal. Natawa siya sa sinabi ni Ate Linda. Baka naman maging presidente ka ng fans club ko niyan. Biro pa niya. Aba, hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakakilala ng lalaking gaya mo. Napakaswerte talaga nitong si Jade. Sinimula na nitong masahihin at pagilawin ang mga daliri sa kaliwang kamay ni Jade. Siya naman ang gumawa sa kanan. May itatanong lang ako sa iyo, ate. Alam kong matagal ka na kina Jade. Siguro natatandaan mo kung nagka-boyfriend na siya. Oo, matagal na. Hindi ko na nga matandaan ang pangalan ng lalaking yun. Magka-college pa lang yata si Jade noon. O kapapasok pa lang niya ng college. Boxer yung lalaki. Boxer? Kaya pala magaling manuntok si Jade. Naturuan marahil ito ng dating boyfriend nito. Sariwa pa sa isip niya ang job na pinakawalan nito sa mukha niya. Pumutok ang sulok ng labi niya dahil doon. Oo, yung scholar sa eskwelahan nila at inilaban sa mga kompetisyon. Baka member ng Philippine team. Siguro nga. Basta yun lang natatandaan ko. Bakit sila naghiwalay? Ayaw kasi ng lolo ni Jade sa lalaking yun. Baka raw kapag nag-away sila isaktan si Jade. Saka masyado pang bata si Jade para magka-boyfriend. Masunuring bata si Jade kaya sinunod niya ang utos ng kanyang lolo na makipaghiwalay sa boyfriend niya. Mabuti na lang. Uy, pero gwapo yun. Gwapo rin naman ako. Idinampi niya ang braso ni Jade sa pising niya. Si Ate Linda naman ang natawa. Asus, di ba mahal? Nang tingnan niya ang mukha ni Jade. Ay parang gumalaw ang talukap ng isang mata nito. It was just a faint twitch. Napatayo siya. Nakita mo yun? Ang alin? Gumalaw ang isang mata niya. Sinipat ni Ate Linda ang isang mata ni Jade. Hindi pa nasihan. Marahan itong tinapik ang pisngi ng dalaga. Hindi naman na. Hindi mo lang nakita pero nakita ko. Idinikit ulo niya ang braso ni Jade sa pisngi niya sa pag-asang matrigger uli ang galaw na yun ng talukap nito. Ngunit nanatili itong walang kakilos-kilos. Diyan pa ako believe sa'yo, Jackson. Ang laki-laki ng pag-asa mong magigising uli si Jade. Tingin ko nga mas malaki pa ang pag-asa mong gigising siya kaysa sa papa niya. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi narinig ko minsan na nag-uusap sila ni Lola Juliana. Ang sabi ni Sir Loreto kapag daw bumagsak ang mga vital signs ni Jade, baka ipatanggal na nila ang mga tubo para sa life support nito. No, hindi na bulalas nila. Hi Jackson, dinalhan kita ng pizza. Baka kasi gutom ka na. Ngumiti lang siya ng bahagya kay Candice. Salamat pero busog pa ako. I just had dinner. Kitang-kita niya kung paano nawala ang masayang ngiti nito. Hindi naman siya nag-abalang paganin ang pagtanggi niya. Iyon naman ang totoo. Nakatatapos lang niyang maghapunan sa hospital cafe. Kahit isang slice lang, pagbigyan mo naman ako. Pero busog na talaga ako, Candice. Isa pa hindi ako mahilig sa pizza. Kahit nga si Jade, hindi rin mahilig sa pizza. Ibinaba nito sa bedside table ang kahon ng pizza. Halatang naiinis ito. Hindi siya kumibo. Alam nga namang magsinungaling siya para lang paluguran ito. Isa pa ayaw niya itong paluguran. Ito ang dahilan kaya na-aksidente si Jade. Inaway nito ang kapatid dahil sa kanya. Kahit hindi ganong nag-elaborate si Jade noon, nakuha niya na may kinalaman sa kanya kung bakit naglayas si Candice. Bakit ba hanggang ngayon pinagtsatsagaan mong alagaan si tate? Hindi ka naman niya narinig. Hindi ka niya nakikita. Hindi nga niya alam na natsagang-tsaga mo sa kanya. She can see your efforts. Masaya ako sa ginagawa ko para sa kanya. Malaman man niya o hindi, hindi na yun mahalaga. Mahal ko siya. Umingos ito. Nagsasayang ka lang ng panahon, hindi naman siya bumubuti. Sooner or later, ipatatanggal na ni Daddy ang life support ni ate. Not if I can help it. Matigas na pahayag niya. Marahil ay nasindak ito sa reaksyon niya, kaya sandali itong natahimik bago sumagot.
Paano nga kung hindi na makarecover si ate? What will you do? Nagtagis ang mga bagang niya sa sinabi nito. Sa mga kwento sa kanya ni Jade ay nagmamahalan ng magkapatid. Saksi siya sa laki ng pagmamahal nito ni Jade, kaya bakit gano'n na ang sinasabi ni Candice? Gigising siya. Alam kong magigising siya isa sa mga araw na ito. Paano nga kung hindi na? Tininain niya ito ng matalim. Then she will carry my heart to the grave. Fool. Anitong mahina lang ngunit narinig niya. Yeah, I am. Hinaplos niya ang braso ni Jade at pinisilbisil niya ang palad nito. Pero mas hangalang taong ipinipilit ang sarili sa ayaw rito. Napasinghap ito. Pagkatapos ay walang paalam na lumabas ito ng silid. I'm sorry about it, sweetheart. Aniya kay Jade. Siguro matatagalan bago maging maganang loob ko sa kapatid mo. Hindi kasi niya nakikita ang pagpapahalagang ibinigay mo sa kanya. Hinad ka niya ito sa noo. Nagsalita siya malapit sa tenga nito. Alam kong magigising ka. I knew it in my heart that you won't leave me this way. At pangako hindi kita iiwan. Whatever it takes, I won't leave you, sweetheart. Gaano ka man katagal dito, hindi ako magsasawang alagaan ka. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Palakad-lakad si Jackson sa ibabaw ng deck sa bahay niya. Hindi kasi siya makatuto. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin siya dalamoy ng antok. Nakakaramdam siya ng takot. Nang nagdaang araw ay 3 ulit na bumaba ng strong blood pressure ni Jade. Kanina ay bumaba na naman niya. Sa tagal na niyang nagbabantay rito sa ospital, ay alam niyang kapag bumaba ng strong blood pressure nito, ay nanganganib na mamatay ito. Mabuti pang araw minsan iyong mataas. Mas madaling pababain, pero ang napakababang presyon ay mahirap ibalik sa normal at kadalasan ay kamatayan ang kinauuwian niyon. Pati ang body temperature ni Jade ay ilang araw nang mababa. Narinig niya kanina nag-uusap sa labi ang 2 doktor nito. May go signal naman daw mula sa immediate relative ang pagbibigay ng mercy killing. Hindi niya narinig kung si Jade ang tinutukoy ng mga ito. Ngunit natatakot siya. Kung maaari lang ay huwag na niyang iwan si Jade sa ospital dahil baka habang wala si Ron ay saka isagawang pagtatanggal ng life support dito. Napaluhod siya sa kanyang kinatatayon, katulad ng maraming gabing lumuluhod siya at nagmamakaawa sa Diyos. Tahimik siyang nanangis. Diyos ko, pakiusap po. Huwag muna ninyong kunin ng babaeng mahal ko. Di ba sabi niyo hindi niyo pinagkakaita ng tulong ang taong taimtim na humihingi nito sa inyo? Nagmamakaawa po ako sa inyo ngayon. Gisingin niyo na po si Jade. Huwag niyo pong pabayaang magdesisyon ng mga magulang niya. Nalisin na lang ang life support na nakakabit sa kanya. Parang awa niyo na po. Pakinggan niyo ako. Bago matapos ang gabi ngayon, nagpasya siyang kausapin ang ama ni Jade. Humahanga ako sa laki ng pagmamahal mo sa anak ko, pero wala akong nakikitang dahilan para sundin ang sinasabi mo, Jackson. Seryosong sabi ni Loreto Montañez. Kinausap niya ito tungkol sa nabanggit sa kanya ni Ate Linda. Tinanong niya ang ginuko kung totoo iyon. Nang kumpirmahin nito ang sinabi sa kanya ng kawak siya ay tumutol siya. Sinabi siyang nakahanda siyang alagaan si Jade, gaano man katagal huwag lamang itong alisin ng life support. Hindi naman agad siya tatanggalan ng life support kung sakali. Gagawin lang yun kapag naging abnormal ng lahat ang vital sense niya to the point na machine na lang nagpapanatiling buhay siya. Ama niya ako, Jackson, hindi ko magagawang patayin ang sarili kong anak. Ilang ulit lang sinabi ng mga doktor na kapag lumampas na ang 3 months mark na natiling comatose pa rin si Jade, napakaliit na ng chance para magising uli siya. Alam niya iyon. 4 na buwan ang nakalipas mula nang maaksidente si Jade. Ngunit habang nakikita na itong humihinga pa, hindi siya susukong umasa. Hindi siya magsasawang manalig na pagbigyan ng Diyos ang hiling niyang magising uli ang pinakamamahal niyang babae. If all her vital signs collapse, saka lang namin papayagan alisin siya ng life support. Dahil sa tingin ko kahit ngayon palang nahihirapan na si Jade sa sitwasyon niya, she is as good as dead. Natitiyak ko na kahit siya hindi papayag na patuloy na mabuhay if the situation worsens than it already is. Wala naman po kayong dapat intindihin, sir. Inaako ko po ang lahat ng responsibilidad kay Jade. Huwag niyo lang pong hayaang tanggalan siya ng life support kapag bumagsak ang vital signs niya. Kung talagang mawawalan sa rin siya after some time, tatanggapin ko po. Pero huwag lang po yung buhay pa naman siya. Pakiusap po, sir. Ilang saglit muna siya nitong pinagmasdan bago nagawang magsalita. She's lucky to have you. Pagbibigyan ko ang kahilingan mo. Hindi matapos-tapos ang pasalamat niya rito. Daig pa niya ang isang akusado na naabswelto sa kaso.
Masayang masaya siya. Ligtas na si Jade sa Marcy killing. Sa ngayon ay yun lang munang mahalaga. Hindi naman kaya parang nasasamantala na ang apo ko ni Jackson. Napalingon si Jackson kay Lola Juliana. Nakita niyang pilyang tingin ito sa kanya. Ay si Lola, ako pa ba naman ang pinag-iisipan niyo ng ganyan kay Jade? Pauwi na ito. Siya naman ay may iiwan sa ospital. Kanina lang ay nagpatulong siya sa ama ni Jade na kausapin ng hospital director. Hiniling niyang mapayagan siya na magkaroon ng permiso para makasamang matulog daw ng dalaga. Ilang araw na kasing laging mababa ang body temperature nito kahit makakapal na kumot na ang itakip nila sa katawan nito. Nag-isip niya kung magkakaroon ito ng katabi makakapagbigay rito ng init ang katawan at baka manumbalik ang normal temperature ng katawan nito. Alam niyang katawa-tawa ang hiling niya pero nakapagtatakang pumayag ang ama ni Jade pati na ang direktor ng ospital. Kaya ngayon pagkatapos ilipat si Jade sa mas malapad na hospital bed, katabi na nga niya itong natutulog. Pero nagbibiro lang naman ako. Alam ko naman na kahit paghahalikan mo siya, hindi yan magiging pagsasamantala. Alam ko namang mahal mo ang apo ko. Kung hindi ba naman, hindi ka ba nahiya kay Loreto para hilingin na makatabi sa pagtulog ang apo ko? Si Lola talaga, ang galing mangantsaw. Oh hala, uuwi na ako at napipikon ka na. Napapailing siya habang palabas ito. Alam niya kung bakit mahal na mahal ito ni Jade. Kahit mahilig itong mga asar, ay naging malapit agad siya rito. Masayahin ito at mabuti ang puso. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka naging bitter sa buhay mo kahit wala kang matatawag na sariling pamilya mahal ko. Kausap nila kay Jade. Mabait ang nagpalaki sa'yo, kaya sana gumising ka na kasi gusto kong makita pa niya ang magiging apo niya sa tuhod sa ating dalawa. Tumawa siya sa pahayag niyang iyon. Sigurado kung gising ka lang ngayon baka nakatikim na naman ako ng alapakman mong kamao. Inayos niya ang kumot sa katawan nito. Pagkatapos ay nilakan niya ito sa noo. Tulog na tayo, sweetheart. Nang tabihan niya ito, hindi niya may iwasang isipin ang sinabi ni Lola Juliana. Hindi nga ba siya mukhang nagsasamantalagaan? Ganoong yakapan niya si Jade. Sa totoo lang gusto niya ang pakiramdam na nakadaigit sa katawan niya ang katawan nito. It brought warmth to his heart as well as to his body. Pinagdawp niya ang isang pares ng kanilang mga kamay. Good night, sweetheart. Bulong niya. You won't be cold tonight. We won't be cold tonight. Sa unang pagkakataon mula nang maaksidente si Jade, nakatulog siya ng payapa at mahimbing. Nagising si Jackson ng maliwanag na. Napangiti siya nang makita niyang magkataob pa rin ang kanilang mga kamay ni Jade. Good morning, sweetheart. Masarap ba ang tulog mo na katabi ako? Napahinto siya nang maisip ang sinabi niya. Sigurado siya. Oras na magising na ito at ikinuwento niya yun dito. Baka makulot siya nito sa katangahan niya. Sorry, minsan talaga nakakalimutan ko na lagi ka nga pala. Hinalikan niya ito sa sentido. Dama niya ang init ng balat na dinampi ng mga labi niya. Thank you, mahal ko. Dahil nagising ako na nariyan ka at humihinga pa rin. This will gonna be a great day, I promise. Kausap pa rin niya rito na parang naririnig siya nito. Kung sa bagay tuwing kakausapin niya ito ay lagi siyang ganun. Nabuo ang paniniwala niyang maririnig siya rito. Umangon na siya. Ngunit bago pa siya makababa ng kamay nakarinig siya ng mahina at maiksing ungol. Pabalikwas na napatingin siya kay Jade. Ngunit wala namang nabago rito. Wala pa rin itong kakilos-kilos bukod sa mabagal na pagtaas-baba ng dibdib nito habang humihinga. Guni-guni ko lang ba yun? Pero talagang umulang narinig niya. Wala naman silang ibang kasama roon. Hinaplos niya ang pisngi ito. Malapit ka na talagang gumising, mahal ko. Nagkakaroon ako ng hallucinations. Iniwanan niya ito upang magsipilyo at maghinamos. Pagbalik niya, bitbit na niya ang mga gamit upang linisan ito nang mayanig siya sa nakita. Dahil nakadilat ito